Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, nagwawala na si Alan. Hinahamon na pati Malacanang. Napanood nyo ba yung live na yan ni Alan Cayetano? Ha? Sabi ni Alan Cayetano, ano daw, sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo ang 2019 Southeast Asian Games. Imbestigahan nyo. Pero iimbestigahan din namin ang flood control. Oh, deal. Yun, may mga ganun siyang ganun yung ni Cayetano, mga kabunyog. Hinahamon niya ang NBI, ang DOJ, saka ang Malacanang daw. Ay ito, matindi itong ginagawa niyang yan. Sinasama niya na ang Malacanang sa hamon niya. Kaya niya ba ang Malacanang? Baka nasusubrahan ng yabang si Alan. Mga kabunyog, hinahamon niya ang Malacanang. Ngayon, hindi na lang si Matibag ang kanyang kinakalaban. Ang yabang naman ni Cayetano. Kaya niya ba yan? Kaya niya ba? Unang-una, ang nagligtas sa kanya noon, kaya hindi siya nakasuhan dyan, ay Malacanang. Yun ang nagligtas sa kanya noon, panahon ni Duterte. Siyempre, sila ang administrasyon noon. Kaya kahit napakagarapal yung nangyari dyan sa 2019 Southeast Asian Games na yan, grabe talaga ang korupsyon o anomalya dyan na dapat sanang naimbestigahan at marami sanang dapat nakasuhan kasama na si Cayetano. Pero dahil administrasyon ni Duterte, malakas si Cayetano kay Duterte, walang nangyari sa mga investigasyon noon. Ang nagligtas sa kanya noon, Malacanang. Kakampi niya ang Malacanang noon eh. Kaya kung sinasabi niya na malinis yan, walang problema yan, ay malinis siya noon dahil pinalibre siya ng Malacanang. Kakampi niya si Duterte. Pero ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, iba ito. Iba ito. Wala na, hindi na siyang nasa puder. Mga kabunyog. Huwag siyang mag-isip ng akala niya kaya niya ang hinahamon niya na lahat eh. Ang yabang niya naman. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano bang pinagyayabang ni Cayetano? Hindi nga siya nagtagal sa pagka-Senate President. Pero maganda yan. Sa parte ni Matibag, maganda yan. Kasi hinahamon niya na ang DOJ, ang Malacanang. Ay di lalong susuportahan si Matibag ng DOJ at ng Malacanang. Actually, may statement na nga ang DOJ, nabasa ko eh. Ang sabi ng DOJ, nire-respeto daw nila ang mga komentaryo ni Pia Cayetano, ni Alan Cayetano. Pero sabi ng DOJ, gagawin daw ng NBI ang trabaho nito. At sisiguraduhin daw ng NBI na susundin nito ang professionalism. Yan ang sabi ng DOJ. Kaya dito, ang maganda dito sa ginawang yan ni Cayetano, hinamon niya na ang NBI, ang DOJ at saka ang Malacanang, ay lalong gaganahan si Matibag. Kasi hindi na lang siya ang kinakalaban ni Cayetano, kinakalaban na ang DOJ at Malacanang. Kahit nga si Yussi Claire Castro nagsalita na rin eh. Nagsalita na si Yussi Claire Castro. Kaya maganda yan. Talagang nanghahamon na si Cayetano. Ang tanong, kaya niya nga ba yan? Baka naman sa bandang huli hindi niya kayanin, mga kabunyog. Baka hindi niya kayanin. Noong mga panahon ni Duterte, sila ang administrasyon, nakayanan niya yan. Nalusutan niya yung mga investigasyon na yan. Anumang alingas-ngas noon, syempre pinigilan nila yan. Duterte sila eh. Pero ngayon, wala na, malaya na yung investigasyon na yan. Kung saan ituturo ng ebidensya, itutuloy-tuloy yan ni Matibag. Paano? Pag may naungkatan dyan ng mga anomalya niya,
Pag more than 50 million yung anomalya na yan at may ebidensya at testigo, pasok siya sa plunder niyan. Pasok siya sa plunder niya. Kaya wag masyadong mayabang. Matulad siya kay Marcoleta. Ay di ba dati si Marcoleta ganun din, mayabang din, arugante. Akala niya kayang-kaya niya ang lahat. O anong nangyari ngayon? Ganun din si Mike Defensor. Tapos pag nakukulong, pag nakakasuhan, sasabihin, panggigipit. O yan ang problema. Yan yung ano. Anyway, mabuti nga yan. Mabuti yan sa isang banda na hinahamon ni Cayetano ang Malacanang eh. Hinahamon niya ang DOJ. O kasi lalo nang hindi na ipapatigil yan ng Malacanang at ng DOJ. Sasabihin yan sa NBI, sige, tuloy-tuloy mo na yan para lumabas talaga ang totoo. Total, nang hamon na rin lang naman si Cayetano eh. Sabi niya, wala siyang tinatago o di ilabas na ang buong katotohanan. Yan, maganda yan. Wala na, yung hearing nila, Blue Ribbon, yung pinagmamalaki nilang Blue Ribbon ni Pia Cayetano, wala naman. Anong lumabas dun sa hearing nila? Tungkol ba sa anomalya sa flood control? Hindi. Ang lumabas doon, si Laila de Lima daw, tumanggap ng mali-malitang pera, si Trillanes para sa ICC, si Father Flavio Villanueva, si Franz Castro, ayun. Kung ganyan din lang naman ang ilalabas nila na mga investigasyon, mas ang dinidiin nila hindi yung totoong mga korrupt eh. Gusto nilang ipatigil ang impeachment kay Sara. Kaya yung mga kongresista, mga personalities na aktibo sa impeachment ni Sara, ini-intimidate nila. Yun ang binabanggit ng mga malita boys na kagrupo nila. O paano? Ano sabi ni Cayetano? Sige, deal. Imbestigahan nyo ako. Imbestigahan ko rin kayo sa flood control ninyo. So, Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. So anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo, sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation. Katotohanan para magbago na yung ating bayan. God bless you all.
tagal-tagal na niya. Ang tagal-tagal nang nagsasabi sila na iimbestigahan ang flood control, may mga testigo sila at ebidensya, hindi naman linalabas. Oh, yan ang problema diyan kay Cayetano. Kaya yung panghahamon niya na yan, problema yan. Ang lakas ng loob niyang manghamon. Ha? Oh. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan. Oh, magkakasubukan yan. Oh, basta yan mga kabunyog, abangan natin yan. Ha? Abangan natin. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.